Nag-harvest ako ng ano ha? Oo, sige. Masarap yan, sir. May nakita akong gulay. Hindi alam ng iba to eh. Ito yung katuray. So ganito mag-prepare niyan. Tatanggalin mo lang yung dulo. Pinapita nga ron. Tsaka yung dilaw sa gitna. Kasama natin ang tate expert si Goldwyn Bianan at andito tayo sa Sual, Pangasinan at pag-uusapan natin ang bangus culture at kahalo, no? Kahalo yung malaga. Yes, ano bang English ng malaga? Siganid po. Siganid. Yes po. Or rabbit fish. Rabbit fish. Yes. Yan, masarap yung rabbit fish talaga. So, ibig sabihin polyculture. Yes po. Bali halo po siya dun sa isang cage. 2 species po yun. Bangus and and malaga. Okay. So, i-detalyihin natin lahat yan. But meantime, puntahan muna natin yung bangus kasi may harvest. Yes, sir. Okay, let's go. Silipin po natin. Ingat! Tabak dito, sir, ha? Ayan. Agkakadya yan. May kumsar? Nuti ko baban. Hindi kaya. Kinukunan mo. Hindi ka. Ayun. Madam. So pupunta ho tayo sa fish cages at mag-harvest ho tayo. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect. Meet the Agribusiness Connect panelists: rice and corn, high-value crops and orchard, smart farming and precision agriculture, livestock and poultry, aquaculture, mechanized farm machineries. Exciting prizes and giveaways are waiting for you. Win a trip to Taiwan, made possible by B&G Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Win an Aralat Gala trip made possible by Inspired Learning Tours. Win exclusive gift certificates from Kiwami, Japanese Master Kitchen. Lucky winners will be announced at Agribusiness Connect. Don't miss it. Traveling anywhere around the world? Book with Mango Tours Houston for exclusive discounts. We would like to thank our major sponsors: Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice; Tate Vanaman Feeds, best value solutions for shrimp farming; AgriDom, empowering you with digital agriculture; Amo, ako'y magsasakang organiko, itaas ang ani, ibaba ang gastos. All certified equipment, a company steered by experts, manned by professionals. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Tuburan Coffee, hand-picked and roasted with love. And Tuburan 360, Nutri-Hydro Plant Nutrients. Think precision, think Nutri-Hydro. Villa Orbe Farms, pioneer of pure Berkshire and grass-fattened crabs. Bulacan Dragon Fruit Depot,
source of quality dragon fruits and planting materials. Dendrotonics, agarwood and deforestation. For God, country and wealth. Bio and biofertilizer. Teknolohiyang Pilipino, gawang Pilipino, para sa Pilipino. Yamang Bukid. Galing sa kalikasan, alay sa kalusugan. Rick Zwan. Sharing a healthy future. Restore Solutions. Reinventing sustainability. Transfer it. Print on anything. Don Benitos. Pambansang Cassava. We would also like to thank Sugarcane and Beyond. RSL Fish Crackers. Innovative Agro Industry. Rumsol. Boa Machines. Turbulent Greenhouse. Crispy King. Asil Laboratories. Don Ricardo's Lechon House. Bank of Makati. Godel Chocolate. Card MRI. See you in Agribusiness Connect. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Hindi, background na lang yan. Teka. Nahihilo ako. Oo. Iupo lang ako. So, kasama pa rin natin si Goldwyn Bianan. At nandito tayo ngayon sa laot na, no? Nandito yung mga cages. Yes. Anong tawag dito sa mga cages na to? Ito po sir, mga HDPE cages po. Oo. Opo. Mas matibay po siya kumpara po dun sa dati pong ginagamit na mga GI pipe po, yung bakal po na Nung mga araw? cages. Yes po. Kailan na-introduce yung mga ganitong cages? Since nag-start po dito sa SWAL, may mga na-introduce na po na mga ganitong units po dito sa area. Okay. Pero meron pa rin po mga gumagamit ng mga GI pipe po na mga cages. Oh, I see. So, yung sistema dito, polyculture, di ba? Dito po sa farm po na to, nagkakarga po sila ng polyculture, bangus at malaga po. At yung malaga. kinakarga po nila. Okay. So, since halo yung bangus at malaga, ano yung feeds na ginagamit dito? Nagpapakain po sila ng mga floating feeds po dito sa cages dahil mas advisable po ngayon siya dahil ano po, mas sustainable po yung ganung pakain po sa cages. Pero dahil dalawang species yun, kasi may feed na pang bangus, may feed na pang malaga, alin ang ginagamit dito? Mas nagfo-focus po sila dun sa feeding po ng bangus. Kumbaga yung sa malaga po, parang yun po yung magiging second crop po. So parang priority, bangus priority. Yes po. Oh, I see. Ang karga po ng isang cage po, parang standard po nila, nasa 50,000 po na bangus at 5,000 po na malaga. Konti lang yung malaga. 5,000, 50,000. Okay, paano mag-alaga ng polyculture, bangus and malaga? Yes po. Same pa rin naman po sa pag-aalaga po ng bangus. Kumbaga, tuloy-tuloy pa rin po yung feeding. Ang nagiging tulong po ng malaga dito sa cages ay sila po yung minsan po nagtatanggal po ng dumi sa mga nets po. Yun po yung nagiging isa po sa pagkain po nila. Kinakain ng malaga? Yes po. Naglilinis po nung atin pong mga nets. Oh, I see. Additional na lang din po yung kinakain po nilang mga yung feeds. nakikiamot sila doon sa pagkain ng bangus. Kaya tayo nga tayo. O yan. So, ilang months ang buong growing cycle? Sa bangus po, ngayon po, nagtatagal po ng mga 6 to 7 months 6 to 7 months. hanggang harvestable size po ng 500 grams. Sa malaga naman po, as early as 4 months, nauuna pong hina-harvest yun. So, nagpa-partial harvest na po sila ng malaga after 4 months. May mga sizes na po na harvestable nung pag-abot po ng 4 months po nila. Ang gusto ko lang malaman, saan ba pwedeng magtayo ng ganitong mga cages? Anong pangalan ulit ng cages na to? HDPE po. HDPE cages. Saan best mag-set up ng ganito? Sa mga malalalim po na lugar at mga cove areas po. Cove, kagaya nito. Napansin nyo, cove siya, ibig sabihin, yung lupa nakaganyan. Yes po. Parang maliit na bay. Yes po. Yan, yun ang ibig sabihin ng cove, maliit na bay. Cove areas. So nakaganyan siya,
May opening, pero nakaganon yung lupa. Yes po. So kung na-notice nyo, from there, May ayan mga o, harang po ng mga isla po. may nakaharang. Pero dito open. Yes po. Open dyan. Tapos ideally po, yung lalim po niya dapat nasa more than mga 7 po hanggang 10. Yung depth po nung tubig. Meters. Yes po. 10 meters. Feet po. Feet. Yes po. Ayan. So nakita nyo, yan o, yan ang opening. Yan ang opening ng dagat. Pero left to right, isang parang letter C. Yes po. 'Di ba? Yan. So yun yung cove. Kasi para protected yung cages. Yes po. Para Protected hindi sa po- mga bagyo. Sa mga natural ano po natin. Oh, I see. Tapos 10 meters. 7 pababa Feet, po feet. hanggang 10. Yes po. 10 feet 10 feet po. Yung lalim po niya. ang lalim niya. Para hindi po magkaroon po ng allowance pa rin po dun sa Sa net po ilalim. natin. Yes So po. itong cage, nakalutang to. Yes po. Yung net niya sa ilalim, nakalutang. Nasa Hindi, meron pa rin pong hindi tubig. nakasayad dun sa Hindi lupa. po dapat nakasayad po sa ilalim. Bakit? Meron pa rin pong dadaanan yung tubig sa ilalim. Magiging mas, kung magpapalit po ng tubig, magiging mas fresh pa din po yung tubig. Oh, I Tsaka mas may galaw po yung tubig. Para hindi po masyadong crowded. Mm. So yun yung number one crucial sa mga cages Sa pagpili po ng area sa pil po. ng area. Okay, how about yung characteristic ng water? Sa farm, sa aquaculture naman po dito, lalo dito sa area, so nasa dagat po tayo, so mariculture po yung atin pong area. So yung alat, syempre, nandyan po yung standard po natin na ano talaga ng dagat. Yung salinity. Salinity po. Paano minamanage yun? So natural yung yung flow ng Natural tubig. po yung flow po ng tubig natin. So dahil open area po, fresh po yung pagpasok, fresh po yung paglabas ng tubig. So yun po yung nagiging source po ng quality ng tubig po natin. Mhm. Okay, tapos yung feeding mo, paano mo i-maintain yung feeding in such a way na hindi dudumi yung tubig? Dito po sa cage sir, yung sa pakain po natin, so yung mga customer po natin, ina-advise po natin na magpakain pa rin po nung tamang bilang po. Tamang bilang. Yes po, nung pakain base po dun sa sizes po nung kanilang Ng isda. alaga, para hindi po masyadong madami po yung binibigay nila. So binibigyan pa rin po natin sila ng ideal at tamang bilang po ng pakain sa cages, at ina-advise din po natin na gumamit po nung floating feeds nga po natin dito. Bakit floating? Para Makita po nila na mas kinakain po yung na kinakain yung... Yung- Kasi pag nag-sink na yan, hindi mo na monitor kung kinain o Yes hindi. po. Pero meron pa rin pong mga gumagamit ng sinker dito sa area. Yan nga lang, talagang binabantayan po maigi Oo. yung pagpapakain. Minomonitor po yung lakas ng kain, Oo. yung talagang buhos po ng kanilang feeding. Oo. Kagaya nun, na nagtipon-tipon yung mga feeds doon. So dapat in a few hours, mawala yan, maubos Yes yan. po. Bago po ulit sila Maglagay. ng pakain. Okay, so ano yung mga ratio, gaano kadami yung kinakain? Let's say ito, mas maliliit to, no? Anong size ng bangus dito? Parang tansya ko po nasa 10. Sampuhan. Parang juvenile. Four. Parang juvenile. Hindi, medyo malalaki na din pala sir. May mga ano na po, siguro mga 5. 5 per kilo. Okay. Yes po. So, in the case of 5 per kilo, gaano kadaming feeds ang binibigay sa kanya per day? So, ito ang stocking rate natin kanina dito. Yung sinabi mo Nasa ay 50,000 fish na 5 per isda per kilo. Gaano kadaming feeds ang ipapakain mo dyan per day? Yung mga ganitong size po, kung nabuhay naman po lahat yung sa 50,000, yung ganitong sizes po, nagpapakain na po sila ng mga 12 to 15 bags po daily. Ang dami. 12 to 15 bags. Yes po. Kung Daily? nabuhay po yung 50,000, or i-check ko lang din sir. Sige nga. Oh, ang dami pala.
Yan sir, nasa mga 12 nga po, 12 to 15. 12 to 15 bags. Per bag, ilang kilo yun? 25 25. Wow, daily. daily. Pag ganitong mga sizes na sir. Mas marami po kapag for harvest na kumbaga nagbobomba na po sila ng feeding, yung mga nagpapakain Binubusog na mga- talaga yes ng po. todo. So yung harvestable, let's say for example, yung 7 months, sabi mo, gaano kadaming feeds ang pinapakain mo na nun? Yung mga ganito karami sir, kasi Yung 50,000? yes po. Ang target po nila yan para maabot po yung parang 500 grams talaga, yung pataas po na sizes. Mm. Nagpapakain po sila ng mga 1.5 to 1.7. Depende po sa nabuhay. 1.5 to 1.7 bags Yes po. per Depende day? po yung total ano na po yun, total cycle na po yun. Total Yes po. cycle. Pero yung lalo po yung pag nagbobomba na po sila, tinatawag po na pagbobomba, yung pag i-harvest, malapit na pong i-harvest. Pinapataba ng todo? Yes po. Mga 20 to 25 bags, may mga ganun pong mga feeding per daily na po. Yun Wow. naman po ginagawa po nila mga 15 days bago po mag-harvest. Mm-mm. So ano yung pinaka-crucial na kailangan binabantayan sa pag-aalaga ng bangus at polyculture ng bangus at malaga? Ito pong sa polyculture po natin, bangus at malaga, kailangan minomonitor po yung tubig po natin. Hindi lang po sa pagkain kasi ang malaga po kapag once na magkaroon po tayo ng problema sa kulay ng tubig, yung biglaang paglabo po ng tubig, nagkakaroon po ng mga mortality. So, yun po yung kailangan po nating bantayan, yung biglang pagbago po ng mga parameters sa tubig. Kasi Okay. yun po, stressful po sa mga alaga natin. Kaya kailangan nakatutok pa rin po yung mga bantay. Alam po nila kung anong araw po yung pagtaas, pagbaba po ng tubig. Ng tubig. Bigla ang pag-ulan po, kailangan mayroon po silang ginagawang mga pagbantay sa atin pong mga pagbabago. Paano? Paano yun? Kasi syempre, nature to. Hindi mo naman makokontrol yan. Yes po. Yung sa tubig po natin, pwede lang po nilang tignan sa kalendaryo or sa mga smartphones, pwede po nilang ma-monitor yung pagtaas, pagbaba po ng tubig. O so anong gagawin nila? Biglang tumataas o bumababa? Sa feeding po, kung pababa po yung tubig, maaari po silang Bawas sa Yes feeding. po. Lalo po kapag nakakakita na po sila ng mga mortalities. Kailangan medyo mag-control po sila ng feeding para hindi po gaanong mabusog. Kumbaga, pag busog po kasi sila, may chance po na after po nung pagbaba ng tubig, maka-stress po sila at magkaroon po ng mga mortalities. So yun lang talaga ang pwede mong gawin. I-monitor mo yung pasok ng bagong tubig, pero babantayan mo yung feeding mo. Yes Kasi kung masyadong mababa yung tubig, pero ang dami mo namang ibibigay na pakain, pwedeng ma-contaminate yung tubig. Magkaroon po ng stress po dun sa mga isda sa karga, lalo po yung bigla ang pagbaba po ng mga parameters. So basically yun na yun. Yun po sa feeding po. Si feeding tsaka sa parameters. Sa parameters ng Yes tubig. po. Any other things na kailangan nilang bantayan aside from feeding and water parameters? Sa cages po parang Halos yun na, no? halos yun lang. May maintain na lang na hindi dapat nasisira yung cages. yung isa pa pala yung sa nets po natin dapat malinis. Sa net, oo. Regular po yung changes po ng nets para once na pumangit po yung tubig, hindi po magbara kung sakaling natapatan po na hindi pa po napapalitan yung nets. Yun po yung mga chinecheck po nila. But yung net mo naman normally nagtatagal to, no? Ilang cropping cycle bago ka magpalit ng net? Ang pagpapalit po ng net, depende po sa sizes po ng Isda. Yes po. Kung nasa early stages po, mas Maliliit. po kasi yung butas You po mean to nun. say, pinapalit na tamo to lagi? Opo, nagpapalit po talaga sila ng net. Wow! Mas madalas po dun sa sizes po na maliliit dahil maliliit din po yung butas ng net po. Sa mga sizes po ng ganito, yung mga 4-5 na po yung size ng bangus, siguro po mga 2 weeks bago po sila magpalit. Or Ulit. 10 to 15 days. Madugo rin pala. Madugo yun, yung palitan na yun. Yes po, regular change ng net po. Oh, I see. Isa sa kailangan po.
And of course, ang pinaka-crucial dito yung pagbabantay. Kasi nasa open sea ka, Yes po. posibleng maraming pilferage, di ba? Pag nanakaw, di ba? Kaya dapat talagang binabantayan po ng bantay. Binabantayan. Dapat ba may baril yung nagbabantay? Yun naman po. Okay, nakita nyo kanina yung isda, nung kinulog na siya, no? Nakita niya kanina, talon ng talon yung isda. So, hinayaan muna siyang magtalon ng magtalon hanggang sa humina siya. Bago nila sinalok at bago ilagay dito sa bangka. Ang reason nun, yung pag hindi mo ginawa yon at diretsong linagay mo dito, magkakaroon ng blood clot yung isda. So dun, yung mga nagpa-process ng isda, makikita nila na may dugo-dugo sa katawan. So para maiwasan yon, ganon yung proseso. Pagdating dito, meron na siyang shield na tubig, may yelo, para dito na siya turuyang mamamatay. Ito? Anak matipin niya. Parang bangus din, pero hindi bangus. Pinsan ng bangus. Ito yung process na pahihinain muna nila unti-unti. So ganyan talaga kasi yung bangus, talon ng talon. So hintayin nilang humina bago nila dalhin dito. So maya-maya, pag tinaas pa yan, mas matataas pa yung talon nila. Dami, no? Hindi masisira yung kaliskis niya, kuya? Umina na? Umina na? Marami pang naiwan? Marami pa? Pwede yung dalhin dito, kuya, lahat. Papunta rito. Ayan, so humihina na. Kita nyo, umano na yung talon nila. Pwede na? Ang dami. Yan maging butas. Yan maging butas. Yun. Yun. So dito nila isasampay yung yung isda para walang matatapon. Pabalik doon sa walang mahuhulog. Lahat ng mahuhulog babalik lang doon sa net. So ayan, humina na. Humina na yung talon nila. So in a while, i-scoop na yan papunta dito sa bangka. Pwede na. Ayan na. Mag-scoop na tayo ulit. Ayan na.
lipat ang mood. Ilang kilo yung isang scoop na yan? Ah. Yung isang scoop, tatlong banyera? Nakakita nyo to? Akin to. Tapos na tayo mag-harvest. Babalik na tayo sa base. Ito po yung lahat ng na-harvest. Nasimot na natin isang buong cage. Ito po yung cage na yan. Yung kinuhanan natin. So, nakarating na ho tayo mula doon sa laot, nag-harvest tayo. So ngayon, ina-unload na nila yung napakadaming isda. Ayan o. So mag-start ho silang mag-sort. Ang gagaling ho nilang mag-sort. Ang dami-daming sizes. Pero isang hawak lang na ibabato nila kung saan ba't siya pupunta. Yan, so ngayon marami mong harvest. 4 na truck po yung darating na pupunuin nila para dadalhin sa Manila. 11 sizes po yung kanyang sinusort. Okay, so itong first batch na na-harvest ay maabot yan ng 7.5 tons. So mamaya-maya babalik tayo ulit doon sa laot at mag-harvest pa tayo ulit ng another 7.5 tons. Ang dami, no? 'Di ba nagpo-polyculture sila, ibig sabihin halo yung bangus at ito nga yung malaga. Pero priority yung bangus. So itong pag-harvest ng malaga ay nauuna na 3 months before i-harvest yung bangus. Ito mga tira-tira na lang ito. Paano yun? Ano ka? Halo, tabi muna at saka 150, tabi. Nyera. Itong size na to, more or less mga 7
months? Yes po. 7 months. Okay. But of 7 course, months. kaya malalaki yan kasi na sizing na yan. Opo. Okay. Ito, ibang size dito. Yes po, sir. Mga nasa ano po yan, 5 pieces sa Per kilo? 2 kilo. 2 kilo, sir. Ito kanina, ilan to? SK, siguro mga nasa 5. Five. na po yan. Pieces per kilo? Anong- 500 grams, sir. 500 grams per piece. So, 2 pieces per kilo to. 700. 700, mas sorry. malaki pa. Ito, 400. 400 grammers. Yes, sir. 400 grammers. Ito, mas malilit to. 350. 350 grams. Ito naman, 350 grams. Anong pinakamabili? Ngayon po, sir, halos lahat po ng size mabili po dahil Nagmumove. maganda po yung presyo natin ngayon sa bangus. Tignan mo, oh, yung skill nila, oh. Yung isang tingin Kinakamay lang, isang kamay lang, alam nila kung saan Isa size. alam nila kung saan nila ibabagsak. Kung ano pong size na po yan. Yun, to, ang laki nito, oh. Skilled na po yung mga Oo. user na nagsasizing. Hindi na sila nagkakamali dyan. Kumbaga, tansyado na po nung kamay nila yung bigat size po ng isda. Pero meron pa rin po silang checking na ginagawa dito po. Tsaka Ito. tsaka yung bilang dyan po nila binibase. Kung ilan po yung nasa banyera. Based doon sa kilo. Yes po. Para may estimate po sila mamaya dun sa magiging total po na bilang ng isda na nakuha. Ito may mga malaga, oh. Yes po. Yan po, baka may mga naiwan pa dun sa harvest po. Kaya may mga nakuha pa rin po silang ilan na piraso po. Doon sa sistema ng polyculture, Yes po. sabay grino. Sabay pong grino, pero sa duration po ng 4 months, yung malaga po, maaari na po siyang i-harvest. I-harvest or pwede na. na pong ibawas dun sa cage. Kaya pwede okay. po siyang unang tanggalin sa cage. Kumbaga pwede na po siyang i-harvest after 4 months. After 4 months. Iiwan lang po yung bangus. Yung bangus. So, another 3 months for the bangus. para mas mapalaki po yung... Yan. So, ito, most likely na iwan to. Yes po, naiwan na po dun Naiwan. sa unang naging harvest po ng malaga. I see. Yan po yung ano po natin, ideal harvestable size po ng malaga. Ng malaga. Hindi may iwasan na iba-iba ang sizes. Yes po, kasi ang stocking po dito sa area, maliliit po talaga from, meron po mga nagkakarga ng 2 to 3 inches lang po yung sizes. Kaya may possibility po na may mga maiwan. May po na maiwan mga talaga. sizes. So, ibig sabihin, pag nag-stocking ka na mas malalaki siya, posibleng Yun po. mas uniform yung Yes po. ilalaki. Mas magiging mataas po yung chance na magkakasabay-sabay po sila ng laki kumpara po doon sa I mas see. marami pong maliliit. So, kung sobrang maliliit sila, yun ang tendency. Yes po. May mas Meron- mauunang meron- lalaki. Yung naiwan, mababansot na yun kasi hindi na siya makakain kasi inaagawan na siya nung Yun malaki. po yung ano po ng smaller size po ng pagbubulos or pagstocking. Pero lahat to, may market to, regardless. Meron po. Kung meron malaki, po. Kasi maliit. pagdating po sa consignation or dun sa market po, may iba't ibang pricing pa rin po sila dyan sa mga sizes natin. May magiging presyo na din po yung mga size po na ganyan, sir. Oo. Tignan mo, ang galing talaga ng skill, oh. Isang hawak lang, alam nyo kung saan niya ibabagsak, oh. Like nito, parang halos isa lang yung size nito, eh. Kung unang tingin po parang Unang tingin, isang no? size lang, pero meron po silang ano talaga. Parang kumbaga category po nung sizes. So dito sa farm, ilang tons ang hinarvest for today? Usually po sa isang cage, dito po sa area, nasa mga 15 to 20 tons po yung nagiging. So isang cage lang yung kinuha ngayon? Yes po. So yung buyer, wala pa rito? Wala pa po, sir. Bali, ano po yan, dadalhin na po sa either Dagupan or Manila. So itong mga truck, pang-aari ni farm owner to? Yes po. Okay. Kasi
sila na po yung magdadala, doon po magbebentahan. So si buyer doon na lang talaga, hindi na Opo. pumupunta rito. Hindi po sila dumidirekta sa farm, hindi doon po sa tinatawag na consignation po. Oo. So all in all, ilan ang classification nito? Medyo marami po, sir. May mga code po sila. Diba po yung tinatawag po nilang tres. Yung tres po na sabi po nila, nasa mga 500 grammars po. Depende pa rin po sa mga farm kung alin po yung nagiging ano. Pero para mas madali po yung ano po natin, doon po tayo sa grams. Grams. Na lang po sa grams. Papakita yung malalaki, makikita natin kung gaano kabigat yung malaki. Yan. Yan, Anong ano niya? Kilo po. Halos 1 kilo na. Halos 1 kilo. Hindi, 1 kilo, di ba? Yes. 1.2. 1.2. Masarap na yan sa ano, baksiw. Ihaw. At saka yung ano, yung puro laman, yung ano lang, tiyan. Laki. Pero konti lang yung ganyan kalalaki. Ano po bang edad po? Ano pong nasa gitna? Balasa po. Balasa, 500 grams. Saan po pupunta to? Saan pupunta to? Manila to? Malabon? Ayan. Ganun ho sila kasanay. Ang bilis-bilis lang. Sanay na po. Ayan. Pati po yung paglagay po ng yelo Oo. para fresh po talaga na dumating sa consignation. Naka-sizing na rin pala, no? Kada grams mayroon na. Natumbas po na code yan. So ito lahat yung sizing, oh. Ang dami pala. Buti hindi kayo nagkakamali, no? Yung 100 grams po. 100 grams pataas. Oo, 100, 150, 200, 250, hanggang 1 kilo may get. Paano malalaman ng farm owner kung ilan yung linabas? Ano po sir, yung kinarga pong banyera, bilang po yan. Kumbaga. Tapos may Okay. estimate na po sila kung Na ilan kilo per na banyera. Na kilo per banyera. Pero yung final pa rin po, after po nung pagbenta. Pa rin. Po, may estimate po sila. Usually po, ang kilo po nung isang banyera, nasa mga 25 to 26.5. Aha. Yun po yung kilo po ng isang banyera nila. So may estimate na po sila nung kilo talaga na dinadala nila. Pero yung final pa rin po, kapag after na po nung Doon pa rin sa consignation. Kasi i-factor yung weight. Yes po. Kasi iba-iba ang prices per weight. Opo. May tara pa rin po yun. May katumbas po na halaga per price po. So ang proseso niya kanina, no, from the bangka, inakyat, tapos sinort. Sinort. Pagka-sort, linalagay sa sambanyera, kinukuha yung number of kilos, which is how much? How many kilos per banyera? 25, depende po sa hanggang 26.5 po. 25 to 26.5. Tapos ngayon yon, ililipat ulit sa isang banyera na may yelo, Yes, na po. linalagyan ng yelo, bago nila iaakyat doon sa truck. So si farm owner, estimate lang ang basihan niya. Bago po sila mag-harvest, base po dun sa total na kinain, meron po silang Estimate na, okay. meron na po silang target doon na kilo dun sa Oo. naipakain po nila. Doon pa lang, andun pa lang sa farm. Yes po. Alam May na po estimate na sila. So hindi sumasablay yun, yung estimate na yan. nila. Opo, kasi may mga pinagbabasehan po sila mga previous harvest po nila. Kumbaga, doon na po nila kinukompute doon na din po sila nagbabase kung ilang bloke ng yelo po yung kailangan nila Oo. na ipadala or i-order para hindi po magkulang. At least maging sapat po yung yelo na dinadala. Hindi po yung magkukulang kasi mas magiging problema po nila kung Oo. kulang po yung yelo. Ito, ang lalaki nito. Oh. Ito yung mga pang-relleno siguro.
Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.